Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Maganda ang kalidad ng benteng bigas. Ito ang nais patunayan ng Department of Agriculture, kaya nagdaos ng salo-salo ngayong araw kasabay ng unang araw ng rollout ng 20 na bigas sa facility nito sa Bureau of Animal Industry. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Food Authority na simula na ang pagdadala ng imbak na bigas sa Visayas region para sa launching ng 20 pesos per kilo rice program doon. So every time NFA sells na subsidized rice at 20, ang gastos ay 45. Ang lugi ng gobyerno ay 25 per kilo of rice. So how long, how big is the budget that government is willing to provide to sustain that rice subsidy? Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pupunan ng pamahalaan anuman ang pagkukulang sa sektor ng agrikultura. Ito ang binigyan din ng Pangulo ng pangunahan ang paglalunsad ng rice processing system at pamamahagi ng iba pang agricultural support sa Misamis Oriental. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Nananatiling mataas ang presyo ng bilihin sa palengke. Ito ang pananaw ng consumer na si Anesito Arbiol. Sa kabila ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Marso ngayong taon. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kinatawan ng Department of Agrarian Reform at lokal na pamahalaan ang programa sa ilalim ng itinakdang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Wala ng utang ang mga magsasaka sa lupang sinasaka nila dahil ang pamahalaan na ang magbabayad nito. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 ektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 ektarya ng lupain sa buong bansa. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration o NIA na pakinggang mabuti ang hinaing ng mga magsasaka at direktang makipag-ugnayan sa kanila. Ito ang hiling ng Pangulo sa NIA ng kanyang pangunahan ang pamamahagi ng 799.56 million pesos na halaga ng equipment para sa iba't ibang field offices ng ahensya. Layo ng inisyatibong ito na matiyak na matatapos sa tamang oras ang mga irrigation project. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Kinuwestiyon ng ilang senador ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa master plan para sa flood control pangunahin na sa Metro Manila. Bilyong-bilyong piso naman anila ang nilalaan para sa mga proyekto sa flood control, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Ngunit tila mas lumala pa ang pagbaha sa ilang lugar. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Higit-4 na po na backhoe, dump trucks, telescopic crane, loader truck, power cleaner machines at iba pa ang magagamit na ng MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ayaw na nilang maulit ang nangyari noong manalasa ang bagyong Katrina.
na kung saan inabot sila ng 1 linggo upang malinis ang mga nagkalat na basura. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Dahil sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng access sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. Ito ang kabilang sa binigyan diin ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng pagpapasinaya ng Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone o NFB project sa Palo Leyte. Batid natin lahat na ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa ay mataas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo ng kalanunan. Hindi naman nangako ang DOE na agad-agad mapapababa ang singil sa kuryente, lalo na at marami pang mga bagay ang kailangang ikonsidera pagdating sa ganitong klase ng usapin. Under our Inter-Island Linkage Bridge Program, we expect 2 major bridges to be open to motorists this year. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng 7.8 billion peso Panguil Bay Bridge sa Mindanao. Itinuturing ito na longest sea crossing bridge sa Mindanao. Bumagsak ang Santa Maria Cabagan Bridge na kumukonekta sa bayan ng Santa Maria at Cabagan sa Isabela kagabi, February 27. Who is responsible is basically who made the design, because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. We are also in the midst of a railway renaissance. Inilunsad kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pass 1 Plus 3 promo. Sa ilalim ng programa, 4 na miyembro ng pamilya ang makasasakay sa halagang 1 tiket tuwing araw ng linggo sa LRT1, LRT2 at MRT3. Aabot sa 34 pesos kada araw ang matitipid ng isang estudyante sa pamasahe sa LRT Line 2. Para ma-avail ang nasabing discount, kailangan lamang na magpakita ng school ID na valid sa kasalukuyang school year. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mas mapabibilis ang biyahe ng mga pasahero dahil sa dagdag na 5 bagong istasyon ng LRT1 Cavite Extension. Patuloy ang pagpaganda ng ating mga paliparan at ang ating mga daungan para sa ikaginahawa ng ating mga manlalakbay. Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakitang pagbabago sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, lalo na sa mga bagong pasilidad na pakikinabangan ng mga pasahero. Nakita niyo ba yung mga tulugan, pahinga ng OFW lounge? Tsaka libreng pagkain. Tsaka ang OFW meron sariling immigration, sariling line. Kaya hindi na sila naantala, mabilis ang kilos. Patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Agapan ang karamdaman. Ito ang layon ng Philippine Health Insurance Corporation kung bakit patuloy ang pagpapalawak ng konsulta package sa bansa. Nagbigay nga ng update sa pulong sa Malacanang kahapon ng PISAC Healthcare Sector Group at iba pang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matugunan ang kakulangan ng mga nurses sa Pilipinas at Filipino healthcare professionals na nais kuhanin naman ng ibang mga bansa. Pinasinayaan ng Department of Social Welfare and Development kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng walang gutom kitchen sa Pasay City. Itinaas sa 2.1 million pesos ang kidney transplant package benefits ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita kanina sa mga pasyente ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Recent assessments have revealed the poor reality that more than half of our grades 6, 10, and 12 students have failed to reach the ideal proficiency levels, faring low in information literacy, problem solving, and critical thinking skills. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Nasa 18 milyong graduates ng high school ang hindi functionally literate ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Adrian Zerezo, ang kahulugan ng functional literate
ay isang individual na marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. Ngayon ay patuloy ang DepEd sa paggawa ng mga paraan upang matugunan ang literacy crisis na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Mariing iginiit ni Education Secretary Sani Angara ang pangangailangan ng karagdagang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon. Mahalagaan niya ang pagkakaroon ng sapat na pondo para tugunan ang learning crisis ng mga estudyante. Record-breaking ang pagkakapasok ng 121 higher education institution sa Pilipinas sa 2025 Times Higher Education Impact Rankings. Ang nasabing bilang ay mahigit sa dobleng itinaas kumpara sa nagdaang taon. Patuloy ang ating pagtulong sa mga OFW. Hindi ito natatapos sa kanilang paglisan sa bansa. Nagsanib puwersa ang Department of Migrant Workers o DMW at Department of Science and Technology para tulungan ang mga overseas Filipino worker na nagbabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng negosyo na nakabatay sa science and technology. Inaayos na ng pamahalaan ang gagawing pagpapauwi sa mga overseas Filipino worker o OFW na nasa bahagi ng Middle East. Ito'y upang hindi na tuluyang madamay sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Our police, military, and Coast Guard undergo continuous capacity building and asset upgrading so that they are better able to preserve the peace and defend our territory. 12 bagong fighter jets ang binili ng Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng kanilang modernization program. Opisyal nang inilunsad ng Armed Forces of the Philippines ang pinakabagong offshore patrol vessel nito na BRP Raha Sulaiman o PS-20 sa Ulsan, South Korea nitong Miyerkules, isang araw bago ang pagdiriwang ng ika-127th Independence Day ng Pilipinas. Unang nakomisyon ay ang kauna-unahang guided missile frigate ng bansa, ang BRP Miguel Malvara. Ang Navy ship na ito ay may advanced sensors at weapon systems. Pangalawang nadagdag sa assets ng Navy ang BRP Albert Magini. Ito ang kauna-unahang missile-capable patrol vessel sa Pilipinas. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Ito ang muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika-127 founding anniversary ng Philippine Navy sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Handa ang Philippine Army na i-deploy sa West Philippine Sea. Ito ang tugon ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sakaling kailanganin ng karagdagang sundalo na magbabantay sa mga maritime features na okupado ng bansa. Aniya, anumang oras kailanganin ng Army, saan man sa sulok ng bansa ay nakahanda silang tumugon. Halos tapos na ang konstruksyon ng runway sa Pag-asa Island. Mas malaki, konkreto at mas mahaba na ito ngayon, kaya't kaya nitong paglapagan ng mas malalaking eroplano ng Philippine Air Force. Effective today, all POGOs are banned. Sinampahan ng 87 counts ng reklamong money laundering ng National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at Presidential Anti-Organized Crime Commission sina dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go, kapatid nitong si Sheila Go, Cassandra Leong at 33 iba pa sa Department of Justice o DOJ kahapon.
Nag-ugat ito sa natuklasang iligal na operasyon ng Pogo sa bayan ng Bamban, Tarlac. Nasa 3,000 dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang umalis na sa Pilipinas matapos ma-downgrade ang kanilang visa. Sinalakay ng mga otoridad ang isang hinihinalang illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa kahabaan ng Macapagal Boulevard sa Pasay City. Inilabas na ng Malacanang ang executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po.